Magre-resign ba talaga si Claire? Kung ako na sa kalagayan niya, magre-resign din ako. Joke lang, ayaw ko na mag-resign siya kasi boring na kapag wala si Manang. Masaya pala pag di siya mag-resign. Oo naman, matalino kaya yon. Kaya sabihin mo sa vlogger game na. Ex-crew, simulan mo na mag-vlog. Anong meron ngayon? Play mo na yan. Okay, hi! Gagawa na naman po tayo ng reaction video at meron na naman tayong panonoorin at ating bibigyan ng opinion. Yan, galing ito sa Pinas Balita TV. Yan, palakpakan po natin yan at isubscribe dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa Pilipinas kung mahal. Nasa description yan mga kapatid. Kasi daw si Auntie Claire di umano mukhang nagpasa ng hindi ko pinatotohanan pero mukhang di umano nagpasa daw siya ng ano bang pwede nating gamiting term para hindi masyadong nakakahiya. Ano na lang, magre-resign? Yan. Ewan lang natin, dito natin malalaman sa balita yan kung gaano yung katotoo. Tara! Siyempre, lagi ko po kayong pinaalalahanan kapag wala ka pa nito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Yes. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Salamat, Fiber ni Juan. Ito na, i-play na ho natin. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang tunay na ang lahat ay may hangganan. Matapos muling mangarap na magpatuloy sa kanyang pagka-Senate President na mataas sa kapulungan sa darating na 20th Congress at di umano'y manguna sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio at di umano'y hinarang ang nasabing pagdinig ng presidential sister na si Senator Amy Marcos tungkol sa di umano'y illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para isuko at mahatulan sa dayuang hukuman. Mga senador at Senator Juan Miguel Zubiri ay tila binasag na ang katahimikan at matapang at tahasang nagsalita na sa publiko na dapat palitan na at matanggal na sa kanyang posisyon ang kasalukuyang Senate President na walang iba kundi si Senator Chis Escudero. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick nyo din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, walang pagdadalawang isip at buong tapang at tahasang inihayag ni dating Senate President na walang iba kundi si Juan Miguel Zubiri ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang pamunuan ngayon ng Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Francis Chis Escudero. Nanawagan siya para sa isang bagong leader na tunay na magtatanggol sa integridad at tradisyon ng institusyon. Zubiri binira ang diktatoryang pamumuno sa ilalim ni Escudero. Ipinahayag ni dating Senate President Mig Zubiri ang kanyang matining dismaya sa kasalukuyang liderato ng Senado sa pamumuno ni Senator Chis Escudero na kanyang inilarawan bilang tila diktadorya at walang espasyo para sa malayang talakayan at kontrolado lamang ng iisang tao sa kapangyarihan. Ayon kay Zubiri, nawawala na ang diwa ng kolektibong pamumuno sa Senado. Ang mga mahalagang desisyon ay ginawa raw ng isang maliit na bilog at kadalasan. So, nakikita pala nila na itong si Chis hindi epektibo bilang Senate President dyan. Alam nyo, ito nasabi ko na rin to kung may ilalagay kayo dyan, kung ako sa inyo si Sir Marcoleta, siguradong sigurado at talagang mataba ang utak, no? Ay hindi na kinukonsulta ang mas nakakaraming senador. Hindi na ito ang Senado na kilala natin, malaya, patas at bukas sa lahat ng pananaw, Zubiri. May paniniwala rin ng ilang mga kaalyado ni Zubiri na isa sa mga dahilan na mahigpit at kontroladong estilo ni Escudero ay ang kanyang kagustuhang manatili bilang Senate President sa darating na 28th Congress. Hindi. Wag na, tama na. Wala naman. Mahirap po mapagkatiwalaan si Chis kasi minsan sala sa init, sala sa lamig. Minsan okay naman siya, minsan hindi. Minsan papabor, minsan bida-bida lang.
Diba? Biruin mo, yung kinontempt nila Madam Amy tsaka na Senator Bato, pinalaya. Diba? Parang ewan ko dyan. Parang para sa akin bida-bida lang yan eh. Minsan kasi kakampi mo, minsan hindi. Akala mo pumapatas kunwari kuno eh. Yon, ganun no yung style niya. Kaya para sa akin po, parang wala. Ayan, dapat palitan na. Dahil dito ay masyado na raw nagiging maingat si Escudero sa paghawak ng kapangyarihan hanggang sa puntong nagiging authoritarian na ang mga kanyang pamumuno. Kapag ang leader ay masyadong kapit sa puwesto, nawawalang tiwala ng institusyon, nagiging takot sa pagbabago. Sa harap ng mga isyong ito ay muling nabubuksan ang tanong, karapat-dapat ba na manatili si Chis Escudero sa isang leader ng Senado o panahon na upang itama ang direksyon? End quote. Dahil nga sa nasabing balitang ito ay marami sa ating mga kababayan nagsasabi na tama naman daw si Senator Juan Miguel Zubiri na dapat ipalitan na ng bagong leader ng Senado, kasi kung pagbabasihan natin lahat ng ginawa ni Senator Chis Escudero, lalong-lalo na sa contempt order ni Senator Amy Marcos laban ni Marcos Lacalilaw noon, kung saan hindi ito pinirmahan na ni Senator Chis Escudero. Ano nga siya eh. Parang, ewan ko lang wala tayong personal ulit na galit dyan. Parang nakikita ko lang sa kanya tali-talinuhan, na biruin mo, ang ganda ho ng hearing doon. Nakikita naman talaga na may nagsisinungaling. Tapos nung na-contempt na, biglang papalayain mo, nang wala lang. Ganun-ganun lang. Hindi ka ba nanood ng hearing? No? Yun, doon ko siya nakita na parang wala, ito tali-talinuhan lang. Yun lang para sa akin, ay talaga namang masasabi natin dapat lang talagang palitan ito ng isang leader na talagang may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. Yung isang leader na walang sinusunod na utos sa isang tao lamang. At yung isang leader na walang ibang hangad kundi ang kabutihan lamang ng sambayan ng Pilipino, at lahat ay gagawin para lamang sa ikakaayos ay kakabuti ng bansang Pilipinas. Matapos nga lumabas sa balitang ito, ay umani agad ang samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, dapat yan ang uupo bilang Senate President, dapat isang abogado para naman makapaniwala ng taong bayan. Nakita namin dahil lahat ng taong bayan may cellphone na napapanood, magandang manood ng balita doon sa mga vlogger, dahil tama talaga ang mapapanood. Walang ibang capable sa posisyon na Senate President. Better na yan pwesto kundi si Rodante Marcoleta. Yun. Kita mo, halos lahat, no? Kung hindi si Marcoleta, si Bongo. Si Bongo kasi tinututukan niya po yung Malasakit program. Mas maganda yon. Kasi ang laki ng tulong ng Malasakit program. Dapat yung sa PhilHealth din dapat hindi babawasan yan. Malasakit program, hindi babawasan yan. Lahat na may kinalaman kapag ka nagpapa-hospital, basta lahat na may kinalaman doon, dapat hindi bawasan, hindi kakaltasan. Mas maganda yung ganyan tinututukan. Ang gusto ko para sa akin si Marcoleta. Kasi naalala ko yung sa kuryente, nung in-interview siya, si Senator Tito Sen. Idol ko naman yun. Hindi siya nakasagot ng maayos, hindi niya napaghandaan daw yung tanong. Pero si Marcoleta, napaghandaan niya. Alam niya ang pwedeng gawin para doon sa kuryente. Malalaman ho natin. Sa mga susunod pa po, ito na, uupo na. Please guys, sana si Senator Marcoleta ang ipalit nila para lahat ay maayos, dahil kailangan may alam sa batas ang ipapalit nila kay Senator Escudero. Halos lahat ng tao, si Atty. Marcoleta lang ang dapat ilagay para tunay sa posisyon. May dignidad na walang kinikilingan, nasa tama lang at may tapang, hindi papakapit sa leeg. Mga boss, ang need natin yung puro action lang, di puro dakdak. Hence, gampanan ng trabaho as a basic like para sa ng mat. Puro action, hindi puro dakdak. Kasi yung iba, dakdak ng dakdak. Tapos makikita natin, mawawala, lulubog, lilitaw. Tapos ngayon, biglang lilitaw. Gusto ituloy yung impeachment. May ganang tao ba? May ganong senador ba? Ang ilong at ang utak at iba pa. We are not for Soto kung magpalit ng Senate President Sen Marcoleta. Sa akin okay si Soto bilang senador na. Sige na, nakaupo ka na dyan.
hindi siya late, bihira umabsent, the best yun. Naging ano na siya, naging Senate President na siya, okay na yun. Ngayon, kuha naman tayo ng isa pang mapagkakatiwalaan. Baka eto na, si Marcoleta. Ako was qualified pero mas gusto namin na maging chair ng Blue Ribbon Committee si Sen Marcoleta. Yes. And quote, Bigyan natin ngayon ng reaction opinion. Eto na mga kapatid. Eto na yung main event. Kamusta na kaya ito si Manang Claire, no? May post ni retired General Orlando De Leon tungkol ito sa mga pahayag ni Yusek Claire Castro sa issue na kinakasangkutan ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ni late Paulo Tantoco. So, sabi ng General, ayan. Let me remind Attorney Claire Castro, Lisa Araneta Marcos is not a member of government nor an official of Malacanang. Her being the wife of the president doesn't entitle her to your services as a spokesperson. Siya nga naman, naintindihan ko mga kapatid, meron na rin nakapagsabi nito eh. Bakit lahat na lang sinasagot mo? Corner siya eh. Pag di niya sinagot, bakit tahimik kayo? Corner na siya ngayon. Tama o mali, nako-corner na siya. Kasi kapag hindi siya sumagot, bakit tahimik kayo sa issue? Ngayon, pag sumagot kayo, bakit ka sumasagot? Private yan. Kawawa naman si Manang Claire. Wala na siyang pagpipilian kundi sumagot. Sumagot o hindi, may masasabi yung tao sa kanya. Di ba nga? Oo nga naman. Ano bang kinalaman niya sa Malacanang? Ano bang, dapat nga yung mga nire-report lang dyan, yung mga magagandang nagawa, yung mga bagong nagagawa, o yung mga budget na inilagay sa ganito, sa ganire. Pag may nagtanong patungkol po dyan, ay hindi na ho natin sasagutin yan ha. Kasi po, dito na lang ho tayo na may kinalaman po sa Malacanang. Kasi private naman ho talaga. yung patungkol po sa issue doon. Ang problema, gusto ng mga taong malaman kung ano ang isasagot ni Auntie Claire. Ang problema, sumagot siya. Ngayon, nung sumagot siya, ang daming may ayaw sa sagot niya. O, Auntie Claire, gusto mo yung ganyan trabaho eh. Pero may nakita ako dito, galing mo ito sa inquirer.net eh. Nakalagay dito, Castro submit courtesy resignation in compliance with, tama ba yung basa ko, with PCO chief order. Bago natin i-play to, titignan natin, kailangan kasi may ebidensya tayo. Tingnan natin ha. Ito na mga kapatid ha. Baka sabihin nyo walang ebidensya. Kasi si Auntie Claire, nung nagsalita siya, itinanggi niya na may kinalaman po si Madam Lisa. Tama nga naman yun, dapat mong itanggi. Pero, ang problema, wala siyang ebidensya, wala siyang ipinapakitang papel, wala siyang ipinipresentang papel na maipapakita po na totoo yung sinasabi niya. Yung sa event lang, alanganin pa. Yung sinasabi niyang 8 yung date ba yun? Yun. Ito nakalagay, Castro submit courtesy resignation in compliance with the PCO chief order. Ano bang ibig sabihin yan? Eto tayo na. Puntahan nyo na lang po mga kapatid ha. At ilalagay ko po yan sa description. Okay? O kaya basahin natin mamaya. Ita-translate natin yan sa Tagalog na nakasummarize na. Para mas maganda at mapanood po natin. No? Tapos balik muna tayo rito. Okay. Play ho natin diretso. Paid for by taxpayers. Let Lisa Araneta Marcos speak for herself. Let her explain to the Filipino people. Oo nga naman. Total, hindi naman siya part ng Malacanang. Dapat siya magsalita na para sa sarili niya. Why her trip to Los Angeles, paid for by government, is wrapped in the most despicable controversy. Let her face the wrath of the Filipinos. Yeah. Agree ako dito sa sinasabi ni General De Leon na ang First Lady is wala siyang titulo, hindi siya kasama sa gobyerno. Oo. Although asawa siya ng presidente, tinatawag siyang First Lady,
Kaya lang, sa government hierarchy, wala siya talaga. Oo. Asawa lang siya ng Pangulo. Kaya lang, she's not entitled to the services of a palace press officer. Oh, agree ako doon. Yeah. Bakit ngayon, itong kinakasangkutan ni First Lady, ang nagsasalita si Yusek Claire Castro? Oo, tama. Oh. Bakit hindi magsalita si First Lady? Yes. Oh, yan ang tanong ng taong bayan. Okay. So, hindi pwede yung statement lang ng Palace Press Officer. Oo. Kailangan talaga na na magsalita ang ito, pakinggan natin ang ng SMNI. Yan. Binibiripika pa natin. Ma'am Joey, ano bang masasabi mo? Sa pinublish na document, isa sa mga companions ni First Lady sa Marcos, merong palasyo, kailangan nila magpaliwanag ng First Lady. And this is something that we cannot just forgo. So we want to know if these people are sane enough to run our country. Ma'am Joey, ang pag-uusapan natin ngayon, itong tanong natin sa ating mga kababayan, kung dapat bang maglabas ng pahayag si First Lady Lisa Marcos kung anong nalalaman niya kay Ruston Seer Paulo Tantoco. At ang alam natin na may mga ulat, sabi mga ni Attorney Harry Roque, nakita niya doon sa report ng pulis sa Amerika na kasama sa isang kwarto ang First Lady. Pero yan naman ay binibiripika pa natin. Ma'am Joey, ano bang masasabi mo tungkol sa issue ito? Sir Jed, siguro po, ang kailangan gawin ng ating First Lady ay magbigay po ng more than just a pahayag. Kasi marami pong layers itong insidente na ito eh. Yung pong ating First Lady kasama ang kanyang entourage ay nandun sa Amerika noong mga panahon na yon para sa isang event na related sa MIFF event. And I think this is something that is funded by the government. So therefore, ang kailangan gawin dito ng First Lady ay hindi lang simpleng pahayag. Kailangan nilang magpaliwanag. Kailangan nilang i-report ang detalye ng kanilang mga gawain. Simula nung nandun sila sa Kung pera ng bayan po ang ginastos nila para po pumunta sila doon, tama lang. Sa California, hanggang sa mangyari itong insidente, hanggang sa makauwi ang First Lady, dapat all accounted for. Marami nang naglalabasan ngayon ng mga dokumento. Oo. At yun nga, may pinublish si Sir Bobby Tiglao na Kasi kung wala ka naman talagang kasalanan, bakit ayaw mong magsalita? Ang dali lang sabihin, wala akong kinalaman dyan. Nasa ganitong lugar kami at di ba? Napakasimple lang, ba't parang ang hirap-hirap? Papasa nyo pa kay Manang Claire, dinagdagan nyo pa yung stress. Ito na po yung yung paliwanag po patungkol po doon sa Palace. Sa Palace. Yung magre-resign ba o nagpasa ng resignation letter tong si Castro. Ito po yung pagkakaunawa ko po, Sinamarize ko na po, generate ko na sa pagsa-summarize. Ano ba tawag yan? Okay, basahin ho natin kapitulo 1, 3, 4 ng summarize. Claire Castro nagbitaw bilang Palace Press Officer. So ibig sabihin parang magre-resign siya, hindi pa talaga nagbibitaw. Manila, Philippines. Yun nga sa Inquirer.net, Nagpasa ng courtesy resignation si Undersecretary Claire Castro bilang press officer ng Malacanang. Hindi sa ating galing itong balita na ito. Galing po dun sa Inquirer.net. Tama, Inquirer.net. Noong Miyerkules bilang bahagi ng pag-aayos sa Presidential Communication Office PCSO sa ilalim ng bagong pinuno na si Acting Secretary Dave Gomez, sabi ng ganun. Sa isang interview sa 105.9 True FM, sinabi ni Castro na kusa siyang nagbibitiw upang bigyang daan si Gomez na makapili ng sariling mga tauhan. Pagkakataon niya na rin talaga na umalis, pero sa totoo lang gusto niya na rin siguro. Dahil ang dami niyang basher pag ganito Ayon sa memorandum ni Gomez, July 14, lahat ng political appointees sa PCO ay kailangan magsumite ng courtesy resignation bago sa Hulyo 18. Pero tuloy pa rin ang trabaho ng mga opisyal hanggat hindi sila pinapalitan, sabi ng gano'n. Walang issue, walang reklamo. Sinabi ni Castro na wala siyang alam na reklamo o utos mula sa palasyo na pagpapababa o pumipigil sa kanya bilang tagapagsalita. Nililinaw din niyang hindi siya pinapatahimik sa kanyang mga pahayag sa media. Ako malulungkot ako pag nawala si
si Madam Claire Castro. Oo, nakakainis, pero minsan nakakatuwa ho yung mga pinagsasabi niya. Kasi ngayon lang ho ako nakakita ng ganitong attorney. Sayang naman kapag mawawala po siya, di puro seryoso na lang ang makikita natin, di ba? Pag nandiyan si Ma'am Claire, ako masaya ako. Kasi nakikita ko na ang swerte-swerte ko dahil malawak ang pag-unawa ko. Ito, attorney pa to ha. Okay na, bago lang sa posisyon, itinilaga si Castro bilang PCO Undersecretary noong Pebrero kasama si dating Acting Secretary Jay Ruiz. Bukod sa pagiging abogado, isa rin siyang podcaster na may maraming online followers. Wow. Talino yan si Manang Claire. Bilang press officer, siya ang madalas humarap sa media upang sagutin ang mga tanong tungkol sa Pangulo, issue ng disinformation at mga bangayan sa politika. Ang kanyang diretsahan at minsan matapang na sagot ay umani ng papuri at batikos mula sa iba't ibang grupo. Yan. So, ibig sabihin, ang pagkakaunawa natin dito sa balitang ito, ginawa niya yun para hindi mahirapan na mamili. No? So, para sa akin, baka gusto niya rin. Baka malaki-laki na. Alright, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre huwag niyo pong kalimutan, kahit isang pindot lang ng like, masaya na tayo. Mag-comment po kayo yan, mas maganda rin, no? At i-share niyo na rin. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kapatid.